Welcome back dito sa aking channel. Ito ang Pinoy Eddie Winka. Kailangan po talaga sa ating bansa panalo ang Pinoy. Kasi bansa po natin to. Pero dahil nga po sa napakaraming nabuong mga problema o binuong problema, kinakailangan po yan. Lahat yan malabanan natin. Nung nakaraang episode po, tinalakay natin yung sa illegal drugs, throwback lang ho, na bibigay pa rin tayo ng konting kwan doon, kasi ako nakukulangan doon sa sinabi ko nung nireview ko yung ating video. Alam niyo ho, yung China, na pinanggagalingan ng mga droga na ikinakalat dito sa Pilipinas. Kaya nila ginagawa yan, kasi yan droga ay tinuturing na isang uri ng sandata yan para sirain po yung henerasyon ng mamamayan. Diba? Dito sa atin, sirain nila yung ating henerasyon dahil ang target po dyan yung mga kabataan Kaya nga po dapat yan mabantayan nating lahat. Kasi sa China, alam nyo, bumagsak sila. Nagkaroon po sila doon ng opium war. Isa rin po yan sa nakapagpabagsak noon sa kwan. Malaking problema ang ibinigay sa China. Doon po sa Amerika, binantaan po yung Estados Unidos ng isang bansa sa South America. Nang sabi niya, sisirain ko ang kinabukasan ng mga kabataan sa inyong bansa. Kaya, nung makan po ng bansang Amerika yan, nagreklamo sila, nagain sila ng reklamo sa international court. Ganun po yung ng Amerika. At pagkatapos po niyan, alam niyo ginawa ng Amerika, yung mismong presidente, doon mismo sa kanyang bansa, doon mismo sa kanyang palasyo, kalintulad dito sa atin, Malacanang. Doon po, bumuo po yung Amerika ng aaresto doon sa presidente. Kaya po, kung nanonood kayo ng mga pelikula, doon yung kwan po ng Delta Force. Delta Force yung naging kwan doon sa mga aresto doon sa presidente na yun, pinasok nila yung mismong bansa. Hindi ako nagkakamali, mga 15 minutes lang. Nakuha nila yung presidente, ikinuha sa international court, doon ho nang kinulong. Kasi alam ng Amerika na yung kanilang bansa masisira pagka dumagsa ang droga doon sa kanilang bansa. Pero dito sa atin, ewan po natin. Kasi, alam naman ng lahat, sa China po, sa pulahang komunistang China, nanggagaling yan. Bagamat sa kanila wala naman pong laboratory, bawal po ang droga. Kasi gobyerno ang nagkukuha dyan. Kaya kung may gagawa man ng droga dyan, lalo't malalaki, bultong-bultong siya, bilyon-bilyon ang halaga, posibilidad ang gumawa niyan, gobyerno ng China, na siya naman pong dinadala dito sa atin. Ganun po yan. Kaya doon sa babalikan ko natin yung sa jeepney peso, yung mga pangkaraniwang tao na tinatag, siguro, nakuha niya na ito pala artificial lang. Para mapalaki lang nila yung pondo sa paglaban doon sa insurgency dito sa ating bansa. Isipin nyo ang pondo natin nitong nakarang taon dyan sa insurgency, 660 million lang. Ganun ho. Ngayon trillion na yung pondo para dyan. Kaya, sabi nga natin, pag-aralan natin mabuti, artificial ba o kwan yung mga nangyayari dito sa atin? Ano mangyayari doon sa mga tao na nakatungtong doon sa haligi ng demokrasya para magsalita? Kasi isang haligi rin po ng demokrasya yan yung kalayaan mo sa pagsasalita. At yan naman nakasaad sa ating konstitusyon Nababoy nga lang yung ating konstitusyon nitong pumasok yung China virus, yung COVID-19. Ako kasi binabanggit ko yan. China virus. Kasi sa katotohanan lang, marami na kumukundi ng mga bansaran, yung mga sinising, pinalalayas sila. Pero dito sa atin, beso-beso sila. Kasi
yung kwan lang nitong si Digong yun. Beso-beso sila ng mga China kasi sila yung nasa kapangyarihan. At yung susunod, nakita natin doon sa China, iminomolde na nila yung Sara Duterte sa Facebook, hindi ba? Lahat ng posibilidad na kalaban nung nila, sinisiraan nila. Akala nila hindi sila mahahalata ng Facebook, akala nila hindi matatagpuan yung site nila dahil yung China nga walang Facebook. Ganun, no? Ngayon, pag-usapan ho natin yung isang mahalagang kondito dahil napakalaking sektor po ang apektado nito Yung pong food security. Hindi po ba yun alam niyo lahat yan May nagpasa ng batas do sa rice ratification Principal author nito, isa sa pinakamayamang senador, babae. Yung pong si Cynthia Villar, siya po yung principal author niya. Hindi nga natin malaan ano ba yung intention niya, bakit niya gina. Siyempre po, sunod-sunod lang kay Digong mo yun, kasi yung anak niya, DPWH secretary. Yung manugang niya yata, kasama rin sa media affairs ng ating nung gobyerno ng Digong mo yun. Hindi ba? Ngayon, tignan natin, ano ba yung food security? Ito po, na kinakailangan ng gobyerno kasi, siguruhin na may mabibiling sapat na pagkain yung mamamayan. Pero ano ho ba ang idinulot nitong batas na ito sa mamamayan? Hindi ba? Malaya silang mag-import ng bigas sa panahon pa ng anihan ng mga magsasaka. Kaya bagsak po yung mga presyo ng mga magsasaka. Ganun po yung batas po yung ipinangahambalo sa mga tao ng gobyerno na itong si Digong mo yun Hindi ba? Ngayon, marami pa kayong lalako kasi nung pinag-aralan ko yan. Tinitignan ko kung ano talaga yung nasa likuran nito. Alam niyo po ba, kayong mga taga Nueva Ecija, taga Bulacan, o lahat ng mga lugar dito na nasa pagsasaka, hindi ho maikakaila na ang mga ipinamigay, ayuda ko noon ng ating Department of Agriculture, alam niyo ba kung ano? Yun pong Longpin 397. Ano po yung Longpin 397? Ito po, yung binhi ng palay na galing ng China. Longpin. Marami ho niyan. Ano epekto natin? Ano epekto sa atin ito? Lalo kung yung smuggle ng bigas na yan, wala akong tigil yan. Kaya ako, ito lang yung way ko para i-Bulgar yan. At sana kayong mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, paano tayong mananalo kung hindi natin i-Bulgar yan? Dahil, kaya sinasabi ko to, alam ko, ang smuggle ng bigas. Hindi na smuggle. Kasi, yung bigas na binhi, galing ng China. Di ba maliwanag yan? Galing ng China. Kaya pagka merong mga smuggle na bigas na galing ng China, hindi na po smuggle yan. Sasabihin nila, hindi. Halimbawa, sa Cebu, hindi imported to. Galing ito ng Manila. Pagka naman, dadalhin sa Manila, hindi, galing ng Cebu ito, ani ito doon. Kasi, nga, yung binhing China, meron naman tayong International Rice Research Institute na pinag-aaralan pa, pati yung lupa. Anong kabing binhi ng palay dito? Hindi ba? Bakit? Ayaw nating tulungan ito. Dapat dito nang gagaling yung binhi natin. Dahil ito, applicable doon sa lupa natin. Dahil sila, pinag-aaralan nila ng aktual, nagtatanim sila doon Itong International Rice Institute na yan, doon po yan doon sa Muñoz City, sa Nueva Ecija. Kaya ako dyan sa ginagawa sa atin ng China na yan. Pero, pabor na pabor. Beso-beso na lang yata kulang na makita natin, naghahali ganyan si Duterte, saka yung si Jinping. Di ba? Winawalang niya na yung ating bansa, winalang niya yung mga magsasaka, winalang niya yung mga
lahat ng sektor na malalaki, lahat ng mga mahihirap. Kasi ang isang Cold War, lahat po ng mamamayan niyan, dadapuan yan eh. Hindi pa po natin tatalakayin yung Cold War na yan. At dito po sa Asia, ang sentro po ng Cold War, ang Pilipinas. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi alam nyo, di ba sinabi ko sa inyo, hindi ako kasinong nag-aral. Totoo po yun. Susumpa ako sa inyo, hindi ko kasinong nag-aral. Pero alam niyo po, bagamat ako'y mahirap, ako lang po siguro yung mahirap na pinagsikapan ko. Nagmaneho ako ng taxi, nagmaneho ako ng jeep. Ganun no. Pagkatapos pupunta ako sa bibili ako ng mga libro. Maniniwala po ba kayo na ang libro ko, isakay mo sa isang maliit na truck puno yun Ganun po yung naging kong ko. Dahil nga sabi ko, kung ako hindi ko po kayang mag-aral noon. Dahil dun sa kakulangan po ng panggastos. Kaya ang ginawa ko, nagtrabaho ko. Maneho ako ng jeep, maneho ako ng taxi, pumasok ako ng ganito, pumasok ako ng ganito ng trabaho. Pagka may pera ako, bibili po ako ng mga libro. Pinapasa ko po yan. Yung nanay ko nga, madalas ako, ano ba yan anak? Diyan ka na, kung baka lumabo yung mata mo. Hindi na ikaw ko, gusto ko lang matuto. Ganun yung naging buhay natin. Kaya ako po, pagdating doon sa mga usapin ko, naging interesado po ako doon sa mga psychological war, ganyan. Naging interesado po ako sa mga covert operation ng mga malalaking bansa dito sa atin, sa ibang panig ng mundo. Ano yung mga taktikang ginagawa nila dyan para makuha po nila yung pakikipag-ibigan o sphere of influence sa bawat bansa. Ganun po yung naging po. Kaya dito sa Cold War na yan, nakikita ko na Sabi ko nga ang digong mo yun, government. Kung tayong mamamayang Pilipino, kung ano yung nangyayari ngayon dito sa ating bansa, nangyari na sa ibang bansa yan. Kaya lang, matagal na panahon. Hindi bababa ng 50 taon, nangyari na sa bawat bansa yan. Yung taktika sa susunod na eleksyon ng digong government, yung digong mo yun, basang-basa ko na yan. Basang-basa ko na yan. Kaya sabi ko nga, kung talagang may mga makabayan o makademokratikong mga politiko, sige, i-reveal ko sa inyo kung ano yung taktika niyan. Dahil kasi basa ko na yan Diyan kasi ako nasanay sa mga pagbabasa ng mga libro, yung mga sabihin natin, mga warning na yan, kung ano-ano. Doon ako nasanay. Kaya makita ko pa lang po yung takbo ng gobyerno natin, makita ko lang yung mga ginagawa nila. Alam ko na yan. Promise totoo yan. Tignan po natin, kawawang sektor po natin, yung mga indigenous people, doon sa Mindanao. Naglakbay pa sila papunta rito sa Maynila. Kinu-question nga sila Paano kayo nakarating dito? Hinakot kayo doon. Hinakot kayo ng mga komunista. Hindi alam kung katotohanan yun. May mga organisasyon po na nangangalaga rin naman po, nagmamalasakit sa kanilang mga karapatan. Unang-una kasi yung kanilang pamayanan, ancestral land po yun. Para sa kanila, nakaukol po para sa kanila. Pero pagdating ng mga, hindi natin malaman kung sino-sino na to, yun pong ancestral lang nila gustong minahin. Nagtataka nga ako bakit may minahin yan? Sa kanila yan. Sasabihin ng mga nasa gobyerno, hindi pumayag sila Pumayag ba sila Nagpunta nga rito, nagmarcha nga galing ng Mindanao hanggang Maynila Binibintangan din po nila na komunista yun. Pero, ayon doon sa mga nagsipagmarcha ng mga indigenous people mula sa Mindanao. Binobomba nga raw po. Kaya may mga placard sila na nakita ko. Save our school. Bakit to save our school? Ayun pala, pati yung eskwela nila. Nabobomba na rin Kaya, mag-isip po tayo mga kababayan, kasi, yung sinasabi ko na democracy under siege, pinag-aaralan ko at
nagkukano tayo, nagbabasa-basa pa ng mga kwan, nagre-research tayo. Alam nyo, yung ibang mga ah, mga analyst pagdating sa politika, hindi na ho tayo under siege eh. Hindi na ho. Democracy is in crisis. Kaya kailangan ang mamamayan talaga kumilos din eh. Kasi kitang-kita na natin, yung pulahang komunistang China nandito na, gusto nang hawakan, pati yung mga sinasabi nga, food security na yan, winalangyanan itong mga ito. Ito namang yung COVID-19, magpapahapyaw lang po muna ako dyan, Sinasabi ko nga, ang politika at ang ekonomiya, hindi po nagkakalayo yan. Hindi magkakalayo yan. Lagi yung magkasama yan. Alam niyo po ba kung ano talagang nasa likuran niyang COVID-19? Yung intention lang mo muna sasabihin ko. Pahapyaw lang naman pagpasensyahan niyo na. Ang China po, nakikipagkumpetensya sa mga gamot. Kasama na po yan. Nakita niyo yung Dengvaxia? Meron ba nagkunti na, oy kayo, galing pala sa China sa inyo yung Dengvaxia. Ang pinuputaktin nyo ng yung mga politiko rito. Hindi ba? Hindi nga natin alam eh. Nung una maayos, yung mga sumunod, wala na. Marami na yung nagkasakit, marami kinuha. Galing kasi ng Dengvaxia. Ganon din po itong China virus na to. Gusto nila mahawakan ng buong mundo sa mga, sabihin natin, mga gamot. Yun po yung intention ng China rin. Napakalaking market po ng mga sa pharmacies yung mga gamot. May nanggagaling dyan, nakita natin, galing ng Germany, yung mga Boehringer, gano'n. Marami rin mga minamanufacture sa US, sa buong mundo, nakakakuha niya. Gustong kunin ng China yan. Kaya ako, yung China virus na yan, mababasa naman natin eh. Yung sinasabi nila, hindi galing ng ganyan, galing ng paniki. Hindi po ganun kabilis masana na kumalat yan. Kung galing lang doon sa kwan. Hindi ba? Pati nga sa nagulo nila yung buong mundo eh. Kaya nga magkaminsan, puro lockdown, nawala na yung mga karapatan ng mga mamamayan na sila makapamuhay ng normal. Dito nga sa atin nakita ninyo, hindi ba kayo nagtataka? Pinakamatagal ang dito ng COVID sa atin hanggang ngayon lockdown. Sa buong mundo tayo na yung pinakamatagal. Hindi kaya artificial to. Di ba? Tignan natin. Ang mga bansa na sinasabi natin ang huhusay ng pakikipaglaban dyan. Vietnam. Anong ginawa nila? Hindi nila pinayagang makapasok ang mga inchik at pinalis pa nila dun. Hindi ba? Ang Venezuela, naku, tinaboy ang mga inchik dun. Ganun Maraming bansa. Ulting mo nga ngayang kung natin dito, Malaysia, tinaboy yung mga pabrika, nasunog pa yung iba. Pero si Digong mo yun, beso-beso. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, yung democracy in crisis, level up yan nung democracy under siege. Yung democracy under siege, level up po yan. Tumaas na yung democracy in crisis. Kayo, tatanungin ko kayo. Kayo ba may naiisip na solusyon? Kasi nag-uusap po tayo dito Pero ako, yung mga solusyon, lalo na dyan sa labor, sa mga dispute na yan, napakarami. Wag po tayong, ang susi lang yan yung pagkakaisa natin at mailantad ano yung talagang problema. Ano yung solusyon sa problema? Hindi ba? Hindi ko na pakakabahan yung COVID-19. Sabi ko nga sa inyo, pahapyaw lang Pero, alam niyo naman na siguro, huwag niyo nang tawagin COVID-19, China virus. Di ba? Ano-ano pa yung mga dapat natin pag-usapan dito? Kayo ba nagbabasa ng kasaysayan ng buong mundo sa bawat bansa? Kaya nga sinasabi ko yung taktika ng digong mo yun, government, pagdating ng susunod na eleksyon.
Basang-basa ko na yan. Nangyari na yan. Kaya may mga matitino nga akong politiko. Magsama-sama tayo. I-reveal ko sa inyo yan eh. Hindi naman ako manghingi sa inyo ng bayad. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag niyo akong ismulin pagdating sa ganyan. Buti nga, hindi lumabo ang mata ko eh. Kaya ako, kung kayo, aalamin niyo yung pagkatao ko, tanungin niyo yung mga tao sa amin, yung matatanda. Ang sasabihin sa inyo, yan taong yan, walang ginawa kundi magbasa. Ang libro niyan, isakay mo sa truck, baka mapuno. Kaya lang, malungkot ako, ano? Kasi yung mga libro ko na yan, ang ano pala, pagka in-stock mo yan, kasi nawal na ako ng paglalagyan mo. Inanay ko, nagdidikit-dikit, nalulusan, napupulbos, gano'n. No? Pero, kahit nangyari yun, masaya pa rin ako kasi yung mga natutunan ko, maaaring nakalimutan ko ba? Lahat ng mga nandito na sa utak ko. Eh. Oh. Kaya, pag-usapan natin yung mga problema. Kailangan kasi pag-usapan natin yung problema. Alamin natin, sino ba talaga yung gumawa ng problema? Saan ba galing yung problema? Ganun ho eh. Hindi natin mariresolve yan kung hindi natin alam yan. Oh. Yung taxation, nako. Ito, sasabihin ko na sa inyo, no? Debt trap. Hulog ka doon sa laki ng utang. Eh, itong mga aliporas ng digong mo yun. Uy, may ginawa tayong tulay. Uy, ang laki ng pinagagawa. Only in the Philippines. Ang yayabang. Kala mo mga nanguuto sa pagsasalita. Hindi ko palang ho ibinubulgar yan. Yung sa build na yan. Pero tanungin nyo sila, lahat ng mga ipinagagawa, magkano yan? Sa palagay nyo, may papasok na investor sa atin? Wala. Bakit? Tataas ang mga taxes sa atin. Bakit sila papasok dito? Dito sila. Kasi pag taas ng taxes dito, ibig sabihin, tataas po yung mga pagkain. Siyempre, yung mga labor sector natin, hihingin ka ng karagdagan yan eh. Tayo yung naglalaban dyan. Ganun ho yan. Kaya sasabihin nila, asenso tayo. Alam nyo, yung mga infrastruktura, magkaminsan, yung mata natin, nadadaya. Mukha ng kaunlaran, pero ang dulot kahirapan. Natatandaan nyo yung sinasabi ng matatanda? Habang maikli ang kumot, magtiis na mamaluktot. Pag kaya na natin, sige, magpagawa tayo. Pero kung tayo lulubog sa utang, nakita nyo, tignan nyo yung kinukuha sa budget. Oh, magkano yung binabayad sa utang? Dadagdag pa ito. At sana, magbibigay ako sa inyo ng isang halimbawa, no? Magkaibigan ng Pakistan, saka ang China. Ang China, nagpagawa ng ibong hektare yata yung China yung gumawa ng sa border nila para yung mga produkto tuloy-tuloy. Pero, yung balance ito sa kanilang trade, siguro yung naipapasok ng Pakistan sa China, mga 10% lang, 90%, pasok yung China. Sino ang grabyado? Ang nagpagawa pa, China. Binabayaran ng Pakistan. Ganon din yung mga nangyayari sa Africa ngayon. Yung sinasabi nila na ito ngayon na mga nangahulog sa utang. Lalo na Sri Lanka. Dumating doon yung mga, alam niyo, para masigit po ninyong maintindihan. Pag sinabi pong mga clandestine, ito yung mga sabihin natin, ahente ng paniniktik ng bawat ng bawat bansa. Lahat ng bansa niyan meron. Ano rin yun ng panahon ng Hapon? Yung mga nauna na rito, sila yung tagapagtiktik kung ano yung bansa natin. Ganun din sila. Kaya nung umako nila, itong bansan to, madali nating lokohin to. Pagka ito nalubog sa utang sa atin, hindi makabayad, siyempre may kasunduan tayo. Yun po yung katakutan yung isa. Kasi nakikita na natin eh. Di ba? Ano sabi ni Duterte doon pagdating sa United Nations Convention of Law? Hindi doon. Hindi. Doon sa General Assembly. Naninindigan siya doon sa desisyon
Di ba? Oh, ng international law. United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang sarap pakinggan, ano? Anin mo pa yung damoy, patay na yung gabayot. Tapos na eh. Base militar na yun. Inuuto pa tayo nitong si Digong mo yun, di ba? Oh. Marami pa tayong mga pag-uusapan, tayong mga Pilipino. Hindi pa nga natin, halimbawa siguro tapos na tayo rito sa insurgency, ano? Pero ito sa katotohanan lang po, ano? Hindi ko kinuha, ano? Tuloy ho yung insurgency sa atin, dahil kasi kung natatandaan niyo po, ng mga panahon ng nag-umpisa yan, mga mid-60s, 60s, 70s, 80s, natapos po yung 80s, yung Cold War. Alam niyo po, naipaliwanag ko kanina, napakapiyawan ko, na yung Cold War ho kung sino yung mananalo, paglalaban-labanin ng mga bansa. Pero dito sa atin, hindi. Andito na sila. Nakita nyo? Sa ngayon, titignan natin yung galaw ng ng mundo. Sino yung mga nakuha ng China? Sino yung na-impluensya ng China at bumalik uli sa mga taga-Europa, kasama ang US? Dapat pinag-aaralan mo natin yun. Hindi ba? Ngayon, saka ako naman yata sasabihin yung kung saan kayo pupunta. Ganito, yung mga internal problem po natin, yun po muna. At nang malaman ninyo, tama ba itong mga nasa gobyerno sa ngayon? Kung kinakailangan tayo, magsalita tayo, karapatan natin yun. Hindi po tayo nagre-rebelde. Demokrasya pa rin tayo. Kaya lang, isang crisis na nga lang, hindi na under siege. Ganun o yan. Marami pa po akong masasabi sa inyo. Ang pinagdidiinan ko lang ho sa inyo, yung ating bansa, may kahalintulad na bansa. Siguro sabihin natin, hindi ho bababa. 50 years ago. Ayan, bibigay ko na sa inyo yung hint na yan. At yun pong taktika na gagawin nitong China, kasama po siyempre, yung susunod na tatakbong presidente. Napasa ko na po yan. Nangyari na po yan sa ibang bansa. Totoo po yan. Kaya nga sabi ko, yung mga politiko, yung mga matitinong politiko, siyempre, pag matino kang politiko, kinakailangan matapang ka eh. Di ba? Magsama-sama tayo. Ibubulgar ko sa inyo, kung kinakailangan natin magmarsa, bawat imbahada ng mga bansa na kumikilala sa human rights, kumikilala sa press freedom, kumikilala sa mga human rights, mga ganyan na mga bansa. Marami tayo, pakikinggan tayo ng mga yan. Ganun lang ho kasimple yan. Samahan pa rin tayo ng mga mamamayan. Kasi marami tayong dapat pag-usapan dito. Paano mariresolve yan eh. Kaya alam nyo, kayo mga politiko o mga abogado, ang binabanggit ko dito. Alam nyo, pagka tayo naging komunista, kayo yung unang mawawalan ng trabaho eh. Ba't wala ng korte? Hindi ba? Ano pa gagawin ninyo? Kung komunistang bansa na tayo. Yung mga abogado, naku, dito, tama, sa China virus, tayo nga ang mga driver kagad, ang unang nasakanta niyan eh. At ako, didiretsahin ko na yung mga yan eh. Alam niyo, pinagturo-turuan yung mga tao eh. Pag driver ka, hindi, doon ka sa Dole. Punta ng Dole, hindi, doon kayo sa LTFRB. Pagdating doon sa LTFRB, hindi, punta kayo sa local government niyo. Sa kauli-ulihan yung iba. Marami yung hindi na nag-interest na parang niluloko sila eh. Ganun po yan. Kaya, kayo po, mag-comment kayo. Basta aking sasagutin ko kayo doon.
Magtanong kayo, sasagutin ko kayo. At sana po, kinakailangan patibayin natin yung Pinoy, Edwin ka. Patibayan po natin dito sa ating bansa yan. Kaya, maaring hindi ko talakayin yung iba, no? Pero sinisiguro ko sa inyo, inuunti-unti ko. O ngayon, yung mga nangyari, ito mga nakaraang araw, ganun natin. Dito sa panahon ng pandemic, ano? Dalawang controversial na batas ang ipinasa doon sa Kongreso at Senado. Nakakalungkot po. Unang ipinasa nila dyan, yung anti-terror bill. Hindi ba? Ngayon, ito, pag-aralan yung mabuti ito. Dahil masasalaula yung ating demokrasya. Talagang pipilitin po nila nang mailagay nila rito yun pong kanilang kandidato. Kandidato ng pulahang komunistang Chile. Yun po yung gusto nilang gawin. Ano po yung sumunod na isang controversial na batas? Hindi ba yung national ID system? Tama, mali. Yan ang sinasabi ko. Pag-aralan natin. Laliman natin yung pag-aaral. Ano ang kapangyarihan o ang ng national ID system? Ito, lahat ng ID mo hanggang doon sa COMELEC, hanggang doon sa nakapaloob daw doon. Hanggang napakinggan. Wala kang IRR eh. Kaya, kesyo, ang inuuna nila, yung mga mahihirap doon. Yung mga mahihirap na hindi na magko-question yun eh. Madaling sabihin na ako, hindi na ako mag-iisip kasi nga ako, alam nyo, yung mga kapatid nating mga mahihirap, dapat nga, yung mga nakakapag-aral, dapat po, umagapay dito. Kasi sa katotohanan lang, marami po tayong mga kababayan. Kumain na lang 3 beses, kumain 2 beses sa isang araw, masaya na eh. Pupuntusan na po natin yung national ID system. Dagsa ng dagsa dito ang mga pulahang komunistang inchik. Hindi po yung inchik ng Taiwan saka yung inchik ng Hong Kong. Ginagalang ko po yung mga patuloy nilang ipinaglalaban ng demokrasya. Yung Taiwanese at Hong Kongese. Kaya alam niyo, sa totoo lang, yung kwan ng Taiwan, si Meng Chai, alam niyo, idol ko rin yan eh. Matapang siya sa paglaban doon sa demokrasya. Ganun po. Ngayon, dagsaan ng dagsaan dito, ang mga Chinese, hindi na natin kwan. Yung iba, nagpopoko, 100,000 na po sila dito. Pero ang nagtataka ko, sa ngayon